me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of you. Mga kapamilya, magandang lalaki po ako. Hindi ho totoo yan. Ang maganda ho ngayon, ang umasikat. Ako po, si China Paps. Magandang umaga ulit, Kat. Hi, good morning po. Ayan, so third time natin magkukwentuhan. Yes. And this time, promise you, medyo exciting ang mga tanong natin na inihanda para sa'yo. Yeah, again. So sa mga nakikinig ngayon, medyo ilakas nyo na radyo. And of course, to all those watching us sa MOR TV, just keep your eyes glued in at ugaliin yung manood sa www.mor1019.com. In a few minutes, we'll be knowing as usual kung gaano mabilis tayo na kailangan mong mamili between career and love life. Anong pipiliin mo? And why? Feeling ko career. Kasi yung love life, feeling ko yung career kasi once in a lifetime opportunity lang yun na mabibigay sa'yo. So, feeling ko yun talaga. And yung love kasi, di ba, may destiny nga sa tinatawag. Okay. So, after naman career, yun na siguro, pwede ka na Pwede siguro magkaroon ng love life. Oo, pwede. May oras. Okay. So, eto mga kapamilya, bibigyan ko rin kayo ng clue about our questions this episode. These are the same questions that I asked Daniel Padilla nung siya po nag-guest dito a few months back. And exact same question we'll be asking to Catherine. Okay? Next. Sa ngayon, ano talaga yung ultimate dream mo? Na gusto mo talagang matupad? Matapos in college. Okay. And siguro to be successful. Don't you consider yourself successful pa? And more successful. Okay. Okay. Pero ang galing. You wanna finish college. That's very good. That's very good. I mean, fall back nating lahat yan eh. Diba? When all these is finally over, diba? Okay. So, next. Ano yung bagay or tao na kapag naiisip mo, nakakapagpangiti sa'yo? Ano to or sino to? And why? Bagay or tao? Family ko po siguro. Okay. Kasi, siguro my family. Sila naman yung isa sa mga inspirations ko dito. And smile, gano'n. Oo, gano'n siguro. Okay, that's good. That's sweet of you. Ilan ba kayo magkakapatid? Four. Ako yung youngest. Youngest ka. So, ilan ang boys, ilan ang girls? Girl, boy, tas ako. Okay. So, 3 girls and 1 boy. Ayan, tapos lahat sila college na or nag-graduate na, may family na? May work na yung dalawa, tas yung graduating na yung brother ko. Okay. So, ako na lang talaga yung medyo na parating inuutusan. Lahat naman ng bunso, ganun. Oo, yun nga. Oo. Hindi ka bunso kung hindi ka dadaan dun sa binubuli nila. Ang isang Catherine Bernardo sa isang ordinaryong fan. Oo, feeling ko, opo naman. Kasi wala namang imposible, diba? Yeah, okay. So, pag maayos naman yung tao and sincere,
with good intentions. Bakit hindi? Bakit hindi, diba? Oo. Tsaka sabi mo rin nga kanina, you don't consider them as fans. Oh. You consider them as friends. Yes. Ayan. So guys, if you wanna have a chance sa Puso ni Catherine, wag muna ngayon. Hintay kayo. Diba? Pero be yourself. Diba? Yun eh. Be yourself and let's see what happens. Okay. Ito. Alam naman natin lahat na, I mean, in show business, magbago na ang pinipere ang ka-love team mo. Sino yung gusto mong maging ka-partner or willing ka na makipagtrabaho aside from DJ? Parang hirap i-pair yung sarili ko sa iba kasi hindi ko alam kung may chemistry din sa ibang tao. Feeling ko kung ano na lang yung decision ng management kasi alam nila yung kung sino talaga yung dapat, and ang hirap pag ako kasi baka hindi naman bagay or ganyan. So it's the management's decision. Okay, pero paano ba nagsimula yung pagiging partners ni DJ on screen? Nag-start siya sa Growing Up. Okay. 2 years ago or 3? 2? Growing Up was a series. Yeah, series siya every Sunday after ASAP. Okay. And then, first time kami pinir doon. And nung una parang wala masyadong spark, ganyan. Pero nung medyo pagitna na yung series namin, medyo nagkaroon na ng chemistry, nakita na ng mga tao, doon nag-start yung Kathniels. Okay. And then, ayun, nagtuloy-tuloy na kasi siguro yung friendship din namin ni DJ ganun pa rin. And after Growing Up, nagkaroon na kami ng Princess and I. Dun yun, sa Princess and I. So, up until now, di ba? Yes. Okay. So, yun, kung sino na lang bigay sa'yo ng management. Kung sino na lang yung gusto nilang i-pair, sila nang bahala. Alright. Bigay. Twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle. Yeah. Halos lahat ng bata Or ABCD. Yan yung una. Na event, parang anong tawag nito? Mysteriously. Magkatono yung dalawa, di ba? ABC, Twinkle, Twinkle. Ako, ginagawa ko dati sa eldest ko na daughter. Nililito ko siya A, B, C, D, E, F, G. Tas, How I wonder what you are. Anyway, so magtatrabaho muna ulit na My Only Radio for life. You've got to believe in magic, something strong. Got to believe in magic. Tell me how two people find each other. Mga kapamilya, nagbabalik tayo dito pa rin sa Sabado Sikat Specials. Of course, featuring the one and the only Miss Catherine Bernardo. At pagpapatuloy natin ang ating mga similar questions, similar to what we asked kay DJ nung siya ay nandito. Okay, let's start off with this next question, Kat. Gaano mo kamahal ang iyong mga fans/friends? Sobra. Ano ba? Super siguro. Kasi makita mo yung effort nila. Like pag sa taping namin, makita mo na kung anong oras kami matapos, andun lang sila. Wala, diba? Nag-iintay lang sila. Parang sinasamahan ka lang nila. And sa lahat ng mall shows, makita mo iba from Manila pag may show kami sa Cebu or Davao or somewhere. Nandun din. Magpe-plane talaga sila para makapunta dyan. So, grabe. Super laki ng utang na loob sa kanila. And yeah, like pag
mga anniversaries nila or may get together yan pag Christmas, may get together pag birthday ko. So nag-arrange talaga kami ng time para ibigay sa kanila yun. Okay. So parang for ilang hours sa kanila ko, yun sa kanila lang, parang bonding sa kanila. Exclusive yun. Yung exclusive para makilala ko talaga lahat. So yun, inaayos yun pag may time. Pag may time. Pag may time, meet and greet, ganyan. Okay. And then, naintindihan naman nila yan eh. That's why they're still there. Yes. Every day. Diba? Sabi mo nga every night sa J2B, diba? Sobrang iba-ibang paraan ng pagtitrending na ginagawa nila. Anyway, wish list. Sino pa ang artista na gusto mo makasama sa isang project? Local. the first name that comes into your mind. John Lloyd Cruz na sinabi ko na kanina. Of course, sino ba? Mr. Piolo Pascual. Ronaldo Valdez, tama? Isang napakagaling na artista. Tapos Gloria Romero. Yung mga seniors talaga na matututo talaga ako. And sino pa ba? Yan the names you mentioned, I mean, it shows na gusto mo pa rin talagang mag-grow as an artist, di ba? I mean, ang dami mong matututunan kay John Lloyd. Mukha, diba? Sobra. Di ba? Especially kay PJ din, kay Papa P, di ba? Ang dami mong matututunan. And of course, bilanggit mo Ronaldo Valdez and Miss Gloria Romero. Yeah. Di ba? I mean, if you get into a project with them at lumabas ka doon na wala kang natutunan, siguro natulog ka lang sa buong shooting, di ba? Gusto ko yung pala kay si Miss Maricel Soriano. Ayun. Yan, di ba? Di ba? Yung someone na ma-inspire ka lalo magtrabaho. Okay, so, I mean, only time will tell. Diba? Pero, coming soon yan. Feeling ko, coming soon yan. Now that you've opened it up, diba, na voice out mo talaga on national radio. Anyway, how do you see yourself, let's say, 10 or 15 years from now? Ilang taon ako nun? 10 years from now, sige. Okay, so siguro, gusto ko magkaroon ng sarili kong business. Na anong linya? Siguro clothing line. Okay, so you're into fashion kasi. And gusto ko siguro meron akong house na sarili ko, ganyan. Meron ka bang preferred na location, like by the beach o over at the mountains? Basta gusto ko yung magandang view and malamig and malapit sa lahat. Ano pa ba? And siguro andito pa rin ako sa industry siguro after. Sana andito pa rin. Q in music pa rin ulit. Naalala ko eh. Okay. Sige. And aside from that, ano pa? Yan lang muna. Okay. Yung plans. Okay. And of course, siguro naman nakatapos ako ng college by that time, diba? Okay. It's 10 years. Mahaba-haba ang 10 years. Mahaba-haba. So, I think yun yung mga future plans ko. And kung matadagdagan pa yan, marami pa. Do you see yourself married by that time? Not yet. 27? Yeah. I don't think so. Not yet. Okay. Too early. So we have a young lady here talagang driven to be somebody in her career path. Ayun. So talagang backseat muna marriage. It can wait. Sabagay, I mean, you can be in love without, getting married, diba? Just enjoy the feeling. Okay. So, if there's a message that you want to tell your millions of fans na sobrang sumusuporta sa'yo sa ngayon, ano yun? Thank you. And siguro puro pasasalamat lang. Kasi sabi ko nga parate, sila naman yung reason kung bakit ganyan yung mga artista kung walang fans, diba? And thank you talaga sa pagsuporta and pag-accept. Tinatanggap nila kung sino ako, kaya nila siguro sinusuportan. And thank you rin kasi isa ako sa mga inspiration sila. So, malaking bagay yun sa akin. And sana wag sila magsawa kasi gawin ko rin naman lahat para mapasaya sila. Okay, that's good. And ako naman, as a parent of a fan,
Kasi yung anak ko nga sobrang tagahanga po ni Catherine, mga kapamilya. I would also personally like to thank you in behalf of all the parents na alam ko na inspire mo yung mga kids. Just continue on being who you are and do what you're doing right now and being an example to these kids na hopefully one day, di ba, merong isa sa kanila yung magiging ikaw naman. Itong film, the very, very nice film na gusto ko nang panoorin. Sabi ko nga kay Direk Frasco nung nag-guest ko siya the other day. Sabi ko, Direk, baka pwede ba tayong maka-sneak peek ng konti dyan? Pero hindi na, manood ka. Ayun. Kasi maraming twist kasi siya Oo. And then I know this will be a movie that would go down in history na medyo na-balance ng gusto yung being a horror movie and a kilig movie at the same time. Pressure. Diba? So, imbitahan natin ang ating mga kapamilya na nakikinig ngayon. Okay, so gusto ko po magpasalamat sa lahat ng sumuporta at nanood ng Pagpagsam na Buhay. Maraming salamat po. And sa mga hindi pa nakanood, pwede pa kayong manood sa lahat ng sinihan nationwide. And sa mga gustong umulit, lalong pwede yan. Talaga. Ayan, so sana mag-enjoy kayo panoorin yung movie na to because pinaghirapan talaga namin. So, yeah, it's not too late. So, hindi pa nakanood, sana po panoorin na. At syempre, ang gabi-gabing nagiging habit na ng mga kabataan ngayon. Ang Got to Believe. Yan. Yes, after Honesto sa Primetime Bida. Yan, sana tuloy nilang suportahan si Chichay and si Joaquin. Ayan, pati si Mamsi syempre, tsaka si Papsi. Mama Bear and Papa Bear. Mama Bear and Papa Bear. Na si Papa Bear, laging muntik mauntog sa ceiling. Parang, iniisip ko, wag, sana, baka masugatan. Ang kintab ba naman ang ulo ni Benji, di ba? Anyway, maraming salamat, Kat. At hopefully maulit natin to. Ang gusto ko sana mangyari sa susunod, pag maulit natin to, kung magtutugma yung schedule ninyo ni DJ, kayong dalawa yung gusto ko nasa harap ko. Sige. At alam kong gustong-gusto rin mangyari yan ng ating mga tagapakinig at mga nanonood. At syempre, your fans din, di ba? Yes, sige. I-singit natin yan sa isingit natin yan. Yes. Pag may time. Para hati may aming sorpresa na ipapakita sa inyo at parinig dito pa rin sa nag-iisang programang paborito nyo tuwing Sabado ng umaga. Ito po ang Sabado Sikat. Siyempre, ilang minuto na lang maririnig nyo na the 10 hottest songs in the land sa ating programang MOR Bigatin. Dito pa rin yan sa MOR 101.9, My Only Radio for Life.